Good morning, good morning mga kasawsaw. Another day, another life. Another ulam serye na naman po ang iluluto ko po sa inyo ngayong araw. Magluluto po tayo ng ating pananghalian, ang ginataang gulyasan or ginataang tuna. Yan po ang ating ulam for today. Tara, samahan niyo po ako at magluto tayo ng masarap na ginataang gulyasan. Ito po ang ating mga sangkap. Meron po tayong bawang, sibuyas at luya. Nilagyan ko rin po yan ng kamatis at ng red bell pepper. Siyempre sinamahan ko yan ng kalabasa at ang masarap na sitaw. Siyempre ginataan, hindi mawawala po ang gata ng nyog. At syempre, nagprito na rin po ako ng gulyasan. Yan po ang ating mga sangkap at magluluto na po tayo. Sa isang kawali po, igigisa lang po natin ang ating sibuyas, bawang at luya. Ayan. I-extract lang po natin dyan ang kanyang aroma at lulutuin po natin. Ang luya po ay pangpawala po ng lansayan at pangpasarap din po ng ating gata o sa ginataang gulyasan. Ayan mga kasawsaw, sundan nyo lang po ang aking pagluluto at sigurado po yan masarap na masarap po ang inyong ulam for today. Kung naibigan nyo po ang aking mga lutuin, ayan, ihanda na po ninyo ang inyong mga ball pen at notebook para ilista ang ating mga ingredients. Kung hindi man, ay panoorin nyo na lang po ng buo ang aking video para malaman nyo po ang aking pamamaraan ng pagluluto ng ginataang gulyasan. Ayan, inilagay ko na po ang isang pirasong kamatis. Ayan, pampasarap din po yan. Pero optional po yan. Kasi yung iba, pag ginataan po, ay hindi naglalagay ng kamatis. Ayan. So, nilagyan ko na rin po ng mga aromatics o timpla po natin katulad po ng paminta at ng asin. Ayan, depende po sa inyo kung gaano po kaalat at o katamis ang inyong gusto sa inyong mga lutuin. Siyempre, kayo pa rin po ang masusunod sa inyong naaayon na panlasa. Yan. Yung iba po kasi ay gusto ay katamtaman ng alat, katamtaman ng tamis, at yung talagang swak na swak po sa kanilang panlasa. Yan po ay depende po talaga sa taong nagluluto po iyan. Kailangan lagi pong saktong-sakto para po sa lahat. Siyempre, may pagmamahal din po ang pagluluto para lalong sumarap yan. Ayan, ang aking pamilya ay sarap na sarap sa aking mga lutuin. At araw-araw po yan ay talaga naman po ay naiibigan po nila. Kasi lagi pong may pagmamahal po ang aking pagluluto para po sa kanila. Ayan, nilagyan po natin yan ng isang broth cubes. Ayan, kahit ano pong broth cubes, pwede pong ilagay dyan. Panpa-enhance po yan ng ating pinakasos o pinakasabaw. Ayan. Kahit gata po yan, kailangan po meron po tayong enhancer ng panlasa. Ayan. Inilagay na po natin dyan ang ating kalabasa. Ayan. Iluluto lang po natin yan ng at least mga 2 to 3 minutes. Ayan, papalambatan lang po natin ng very light. Inuna po natin yan kasi medyo matagal po iyang lumambot. Ayan. So masarap po ang ating gagawing lutuin ngayon. Ayan. So sa ginataan naman po, depende po sa mga gulay na gusto nyong ilagay dyan. Marami po tayong pagpipilian ng gulay na pwede po para sa ginataan. Pwede po tayong maglagay ng ayan nga po, kalabasa, sitaw, talong, sigarilyas. Ayan, pwede pong ilagay dyan.
Pwede rin po ang tinatawag nating okra sa ginataan po yan. Kaya depende talaga po sa inyo kung ano po ang mga gulay na gusto nyong ilahok. Sa ngayon po ay naglagay lang po ako ng sitaw at ng kalabasa sa aking ginataang gulyasan. Ayan mga kasawsaw, hahaluin lang po natin ng very light yan, imekos-mekos ng konti, ayan. At mga 1 to 2 minutes ay ipakukulan lang po natin yan. At ilalagay po natin ang ating lara o red bell pepper. Ayan. Pwede rin po kayong gumamit ng siling haba o siling green para dyan po Wala po ako noon kaya ang ginamit ko po ay red bell pepper. Ayan po, ilalagay na po natin ang ating gata. Ayan, very thick po ang ating gata dyan. Kakang gata na po yan, hindi ko na isang gata lang po ang aking ginawa dyan. Isang kakang gata po. Ayan, wala na po tayong second gata. Talagang yung very thick na gata po ang ating ginamit dyan. Pwede po kayong gumamit ng fresh or yung nabibili po na nasa pack na gata. Ayan. So, depende po sa inyo kung ano po ang available dyan sa inyong mga lugar. Ayan mga kasawsaw. Pakukuluan lang po natin yan ng 5 to 10 minutes. Depende po yan kung gaano katagal lumambot ang ating mga gulay. Ayan. Naglagay po ako dyan ng 2 tablespoon ng sugar. Ayan, pampabalance po ng ating panglasa ng ating ginataan. Siyempre, ilalagay na rin po natin dyan ang ating piniritong gulyasan or tuna. Ayan. Ito po yung yung gulyasan po ay yung medyo maliliit na tuna po iyan. Hindi yung yung malalaking tuna yung nakikita nyo po sa sa Jensen. Marami po diyan yung talagang malaking tuna. Yan po ay yung yung sumunod po sa tambakol na laki. Yan po ay tinatawag naming gulyasan. Naglagay po ako dyan ng patis. Ayan, paubos na po yung patis ko. Kaya nilahat ko na po yan dyan. Ayan. Tamang-tama lang po yan ang alat na yan. Kung wala po kayong patis at nakikita nyo po o nalalasahan nyo po na medyo matabang pa, syempre pwede rin po kayong maglagay ng additional na salt para dyan. Ayan na guys, ilalagay na po natin dyan ang ating piniritong gulyasan. Meron pa rin pong tawag sa amin dyan, yung gilit. Ayan. Gilit dahil hinati-hati na po siya, ginilita na po niya. Iyan po, ayan. Pwede rin po kayong gumamit ng ibang klaseng isda dyan. Pwede rin po kayong gumamit ng tilapia. Pwede rin po ng tambakol or pwede rin po dyan yung natin tinatawag na bangus. Ayan, depende po sa inyo kung ano po yung gusto. Kanina po kasi meron pong nagtinda sa amin ng fresh na gulyasan po. Kaya yan, pinahiwa ko na po sa kanya yan. Ayan po ang ating nabili. 1 kilo po ang ating nabili. Ayan mga kasawsaw, medyo ititikin lang po natin ang ating gata dyan at ready na po ang ating ginataang gulyasan. Ayan, masarap na naman po ang ating pananghalian for today. Kaya tara na, ayan ang ating sinaing, ready na rin. At tamang-tama, sabay na sabay po ang ating pagluluto. Ayan, mainit-init na kanin at saka mainit-init na ginataang gulyasan. Ayan, talaga naman po at mapaparami na naman po ang kain ni kasawsaw niyan.
Ayan, maraming salamat po uli sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga ina-upload na video, mga kasawsaw. Sana po ay huwag kayong magsasawa sa patuloy na pagsuporta sa akin. Ayan, maraming salamat po. Sana po ay tinatapos nyo po ang aking mga video para makatulong po kayo na kumita ng konti ang aking mga ina-upload na video para patuloy ko po kayong mabigyan ng magagandang content sa araw-araw. Ayan, maraming salamat. Keep safe and God bless. Happy lang. Tara, kain na po tayo. Please follow and share. Bye-bye.